Nakangiting sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong pagbabalik Senado ni dating Senador Manny Pacquiao. Magkasama kanina ang dalawa sa pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa General Santos City. Matapos ang pahayag ng Pangulo, naglabas ng statement ang kampo ni Pacquiao. Kinumpirma nilang tatakbo sa 2025 senatorial race ang dating senador sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Nakatakda raw makipag-alyansa ang political party ni Pacquiao na PROMD sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Matatanda ang matapos ang termino ni Pacquiao sa Senado noong 2022, sumabak siya sa presidential race pero pumangatlo lang kina Pangulong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Kamakailan lang nakipag-alyansa rin ang Partido Federal ni Marcos sa lakas CMD ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Alam mo, ito this is a move. This is a move of the Marcos camp para lumakas sila. Mantakin mo si Pacquiao. Don't ever forget, pangatlo si Pacquiao. Huwag niyong kakalimutan yun. Huwag niyong kakalimutan na pangatlo si Pacquiao. Baka nga posible magsanib pa ang mga Robredo tsaka Ito pagpapalakas ng puwersa nila. Ngayon, banat ba ibig mo bang sabihin, akala ko ba dati gusto mo si Pacquiao bilang senador? Ako, pagdating mo sa Senate, even if this is a move of the administration para magpalakas sa 2025, ako, again, hindi ako boboto according sa partido. I will vote according to my conscience and nagawa nung tao. So pagdating kay Pacquiao, titimbangin natin. Titimbangin natin kung anong nagawa niya. Titingnan ko, i-research ko personally. Hindi ako aasa sa dikta ng ibang tao. Sorry, ako naman ang boboto eh. I'm not saying I would endorse, I will campaign. Hindi ko rin sasabihin yun. Kasi maybe may mga ikakampanya ko kasi naniniwala ako na ito dapat manalo. May mga sigurong hindi ko na lang sasabihin na iboboto ko to kasi according to my conscience, iboboto ko to. Diba? Kanya-kanya na ho tayo doon. Okay? Again, pag-aaralan ko muna lahat. Hindi ako yung tipong, kakampiyan, kalaban yan. Kakampiyan, kalaban yan. Hindi ganon. Ako, sa akin po. Pero kung gusto nyo ganun kayo, walang problema. Ganyan naman talaga kayo dyan, di ba? Kampi-kampihan. Depende na ho sa inyo yan. Sa akin, again, all candidate, even in a different party, magkakalaban na partido, magkakamping partido, I don't care. Kasi hindi naman yung partido iboboto ko, yung tao. So yung tao na yun, kasi tingnan mo, huwag kayo naniniwala sa partido. Kasi ang dami nga sumama sa partido ni Duterte nung nanalo, anyari? Tae. Diba? Wala yan sa partido. Nasa tao yan. Kaya kailangan ako yun ang suggestion ko. Pero kung gusto ninyo, bahala kayo. Walang problema yun. Diba? Nasa sa inyo yan. Choice nyo yan. Nire-respeto ko. Banes Loring, maraming salamat. Kasi ganun lang ako, Ako, again, ang prinsipyong isko niyan, iboboto mo isang kandidato dahil sa kanyang nagawa. Iboboto mo isang kandidato dahil alam mong meron siyang gagawing maganda. Hindi dahil partido niya ito yung mga kasama niya. Yung mga sama-sama sa wala yan. Hindi ako naniniwala sa partido. Yan, gamitan lang yung mga yan. Mga manggagamit lang yung mga yan. Romualdez. Si Arroyo ang naging daan sa pagbuo ng unity team ni Ayan, sabi nito, resibo. Di ba, resibo. Halimbawa ito si Gloria. Tingnan mo ngayon, kasama pa nila. Di ba? Sabi ko sa inyo, wala sa partido yan Pulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, siguradong bubuo sila ng 12 senatorial candidate para sa 2025 midterm elections. Kumbaga, parang bagong unity team at ang una nga sa listahan, si Manny Pacquiao. Dating miyembro ng PDP laban si Pacquiao kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa mahati sa dalawang paksyon ng partido.
Sa isang event sa Cebu kamakailan, inanunsyo na rin ng paksyon ni Duterte ang ilan sa kanilang mga ine-endorso sa pagkasenador. Sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo at aktor na si Philip Salvador. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ayan, maraming salamat. Sabi nito isa, oh. Di ba si Isko, sinuporta ni Tebes, ba't ganun? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo, matuto na ho tayo sa politika sa Pilipinas. Ang politika sa Pilipinas, there is no permanent friends and there is no permanent enemies. Yan ang politika. What you are seeing, it's just a PR, ano lang yan, mga press release lang nila yan. So anong ibig ko sabihin? Laliman natin ang isip natin sa pagboto. Yung mga kampi-kampihan, hindi niya. Tanungin ko nga kayo, si Pangulong Duterte, di ba naalala nyo? Sinong kinampanya niya? Sige nga, noong panahon noon. Isip kayo. Kasi nga, ganyan talaga ang politika. Kaya dapat iboboto mong isang tao according sa kanyang ginawa, resibo. Maging ano sa atin to, maging aral na ho sa atin ito mga kababayan. Bilang Pilipino, maging aral na ho sa atin ito. Maraming sorry to say marami kayong nakikita ang kasinungalingan sa telebisyon. Yung pagsama-sama ng mga politiko, yan po ay hindi ho yan totoo. Yun lang sa akin. Track record and accomplishment in public service. Yun, tama si Madam Cyrus Estrada. Okay? Again, wala pa po akong sinasabi sa inyo kung sino iboboto at ikakampanya ko during the senatorial election. Okay? Ang akin, ang isa lang talagang sigurado ako, siyempre si Isko. Yung mga alam nyo namang kinampanya ko na, yun, siyempre ikakampanya ko pa rin. Si Bato. Diba? At saka si Bongo. Ayan mga yan. Ako, sorry to say, pero if you don't like, karapatan nyo yan. Kaya nga you are allowed to vote. Kasi ang hirap sa Pilipinas, pakialaman. Oo. Totoo po, walang biro sa Pilipinas. So pakialaman. Hindi ko alam ba't ganun. Pag may gusto yung isa, pakikialaman mo yung isa. Bakit mo iboboto yan? Ito iboboto ko, ayoko dyan. Anong pakialam ko? Hindi totoo, di ba? May mga ganon. Bakit mo iboboto yan? Ito gusto ko, ayoko yan. Problema mo yan. Huwag kayo makialam sa desisyon ko. Gusto nyo pare-pareho tayo na iboboto? Ano tayo, black voting? So you may want to say what you want to say, basta bahala kayo. Kanya-kanya tayo eh. Hindi ko naman hawak yung kamay ninyo. Basta ako for now, yan lang ang sigurado ko muna, syempre. Si Pastor Kibuloy, sabi nito tatakbo. Hindi ko alam. Si Bantago, mga yan. Hindi, alam mo si Pastor Kibuloy? Pwede yun. Maniwala kayo sa akin. Nung nakita ko yung how systematic, how ganda ng KOJC, mas nakikita ko, sorry to say patensya na sa mga KOJC mas nakikita ko pa yung galing ni Pastor Kibuloy bilang administrator, bilang organizer, bilang more than na yung pagiging pastor niya. Kasi yung pagiging pastor, marami namang magaling na pastor eh. Sa totoo lang, maraming napakagaling na ministro, pastor, preacher, pare. Pero pagdating sa organization, administration, sablay. Ang galing lang sa ganun. Walang biro ako. Pero si Pastor Kibuloy, sabi ko nga sa inyo, hindi kami pareho ng paniniwala, pero pagdating sa administration at tikas ng pag-organize, pag-administer, pag-i-implement, alam mo, dinaig niya pa ibang mga politiko sa galing. Totoo yan.